Casey's POV. Teka, parang naalala kita. Oo, ikaw yun. Ikaw yung nag-viral sa video. Bakit hindi mo pa kayang mabuhay kayo ng anak mo? O sadyang gold digger ka lang sa CEO ng Nylon Group? Sabay lapit nito sa akin. Sinampal ko naman siya kaagad ng malakas. Anong sabi mo? Ako? Gold digger? Hoy, tarantado. Kahit ilang pera pang ilalatag mo sa akin, wala akong pakialam. Siguro walang pumapatol sa'yo kasi mukha kang baboy. Bulyaw ko sa kanya. What? Kinaas niya naman ang kanang kamay niya na aakmang sasaktan ako. Pero may pumigil sa kanya. Subukan mo saktan ng asawa ko. Saad ni Noah sa lalaki. Tinignan ko si Noah. Bakit siya nandito? Dinilit ko nga yung text niya. What did you say to my wife, gold digger? Don't I have the right to be a father to my own child? Tanong ni Noah. Pinipigilan ko naman si Noah at baka kung anong gawin niya. She's my wife and I love her a lot, okay? Mag-cross panlandas natin, sisiguraduhin kong tanggal ka sa trabaho mo. Duro ni Noah saka naman humingi ng pasensya yung lalaki. Hinila naman ako ni Noah palabas doon at saka niya ako binitawan. Are you stupid, Casey? Kung hindi pa ako tatawagan ng kaibigan mo, siguro nasaktan ka pa nun, saad niya sa akin. Mahal niya ako? Sobrang mahal niya ako? Hey, are you okay? Tanong ni Noah sa akin. Don't mind them, aniya niya. Tumingin naman ako sa kanya. Kaya ba ginagawa mo sa akin lahat to kasi mahal mo ko? Tanong ko sa kanya. Napatigil naman si Noah sa tanong ko. No, I don't love you and I said you're not my type, Casey. Let's go, I want to go home. Saad ni Noah. Pinigil ko naman siya. Kung hindi mo ko mahal, bakit mo sa akin to ginagawa? Tanong ko ulit sa kanya. Napasa po naman siya sa noo niya. What do you mean? Tanong ni Noah. Yung ganito, di ba wala ka namang paki sa akin? Pero bakit may paki ka na sa akin? Tanong ko sa kanya. Para sa kumpanya, okay? Saka pwede ba, umiwas ka sa mga gulo, Casey? Hindi ko na bata para makisali sa mga ganyan. Pagsusuway pa ni Noah. Para sa kumpanya? Pero iba na yung pinapakita niya sa akin o ako lang umaasa ng ganun siya. Kung ano man ang iniisip mo dahil sa kinikilos ko sa'yo, tigilan mo yan, Casey. Wala ka mapapala sa akin. Saad pa ni Noah saka umalis sa harapan ko. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Tumutulo kasi bigla ang luha ko na hindi ko alam kung ano ang dahilan. Pinunasan ko naman kaagad ito saka ako sumunod sa kanya. Ano bang sinasabi ko sa kanya kanina? Baka akalain niya gusto ko na siya. Casey, tumigil ka sa mga iniisip mo. Si Noah na mismo nagsabi na hindi ka niya mahal at gusto. Isipin mo kapakanan ng anak mo sa paglabas mo. Oo, tama. Ayokong isipin ang lahat-lahat. Ginagawa ko lang naman ito dahil sa anak ko. Dahil nga sa ayoko maging ulilang anak ko sa ama niya. Kaya hanggat maaari kakayanin ko hindi mahulog sa kanya. Ngayong alam ko na ang dahilan, gagawin ko na lang ito para sa akin at sa anak ko. Kinabukasan pagkagising ko, wala na si Noah sa kwarto. Ang aga niya naman atang pumasok sa kumpanya. Sa bagay baka may meeting sila. Nagluto na lang ako ng makakain ko dahil gutom na gutom ako. Madami ako niluto, ang aga ko matulog kagabi at nakalimutan ko ng kumain. May nag-vibrate naman sa phone ko kaya kagad ko tong kinuha. Nag-text si Noah. Ay wow, ginawa ba naman akong utusan ng kumag na to? Pinapakuha niya kasi yung envelope na nakalimutan niya sa kwarto. Buwisit na to. Pagkatapos kong kumain ay nagbihis na ako. Nag-text ako kay Sarah na malilate ako dahil pupunta ako sa Nylon Group. Nag-taxi na ako para hindi gahol sa oras. Pagkapasok ko roon ay binati nila ako. Samantalang noon, halos itakwil na ako at itapon sa building na to. Nag-elevator na ako at nakarating na rin sa wakas sa office ni Noah. Nakita ko na nakaawang ang pinto na ito. Tinignan mo ito at hindi man lang sinarado ng maayos. Pagkapasok ko ay iba ang nakita ko. Nakatingin lang ako sa kanila habang naghahalikan. Si Noah, tumutugon sa halik ni Sheila. Bigla namang may tumakip sa mata ko at hinila ko palabas. Owen? Tawag ko sa kanya. Hinila niya naman ako pupunta sa office niya. Gusto mo bang umalis? Wala kasi akong gagawin ngayon sa kaboring dito. Ngiti niya sa akin. Sige na, pumayag ka na. Akong bahala kay Noah. Saad niya sa akin. Pinakita ko naman ang envelope sa kanya. What is this? Turo niya sa envelope. Hintayin mo ako dito, sambit ko sa kanya. Agad niya naman akong pinigilan.
Kaya ka ba nandito dahil dyan sa envelope? Tanong niya sa akin. Tumango naman ako, tinablot niya ito sa akin. Ako nang mag-aabot. Wait for me here. Sabay takbo niya palabas. Napaupo naman ako sa sofa at iniisip ang kanina. Bakit ko ba yun iniisip? Hayaan mo silang dalawang maglampungan. Hindi niya naman ako totally asawa. Hindi nga kami kasal. Siguro nakuha ni Owen ang iniisip ko kanina kaya siyang nag-abot. Hinawakan kong banda sa puso ko. Kumikirot ito at hindi ko alam at biglang may tumulong luha sa akin. Bakit ba ako umiiyak? Ano ba, Casey? Tigil na! Owen's POV. Pagkabukas ng pintuan ng binata sa office ni Noah ay nilapag niya kagad ang hawak niyang envelope. Napatingin naman ito sa lamesa, tinignan kung anong nilagay ko sa lamesa. At agad si Noah nagtaka kung paano niya ito nakuha. Bagkus ay pinakuha niya ito sa asawa niya na dapat ito magbibigay ng envelope. Wait, where did you get it? Sabay taas ni Noah sa envelope, huminto naman si Owen sa kanya at lumingon to. Hindi ko alam, may nagabot lang sa akin. Sa adagan nito kay Noah. Aalis na sana ulit ito nang tinanong niya ulit ang binata. Where is my wife? Tanong nito sa kanya na may halong pagyayabang. Napalingon naman ang binata kay Noah. Who is your wife, Noah? Ah, si Casey ba? Hindi ko siya nakita. Aniya nito kay Noah. Really? O tinatago mo siya sa akin? Tanong niya kay Owen na may halong pagdududa. Tumakbo siya kanina, then bigla niya nalang pinaabot yan sa akin. Hindi ko nga alam kung bakit. Pagsisinungaling nito sabay umalis. Maski si Owen ay nagagalit sa nakita niya kanina. May asawa na si Noah pero nakikipaghalikan pa sa iba. Iniisip ng binata na nasasaktan na naman ito sa second love life ng ex niya. Oo, nasaktan siya nito at lubusang nakikipaghiwalay siya kay Casey. Gulong-gulo na kasi ang binata at hindi niya na alam ang gagawin niya. Ang kanyang kapatid kasi na may tumor sa utak ay kailangang paoperahan. Kaya naghanap siya ng paraan para sa gagastusin dito. Hindi niya pa sinabi kay Casey ang totoo dahil ayaw niya tulungan siya nito. Marami na kasing naitulong si Casey sa kanya mula nung pagsasama nilang dalawa. Kaya hanggang sa nakilala niya si Sheila na bukod sa maganda ay mayaman pa to. Wala siyang choice kung hindi piliin si Sheila kaya iniwan niyang babae niyang pinakamamahal niya alang-alang sa pagpa-opera. Kaya siya nakapasok sa nylon group dahil kay Sheila. Nagplano itong kukunin nila ang kayamanan ni Noah ngunit hindi ito natuloy dahil umiksena si Casey sa plano nila. Ngunit lahat ng ito'y pinagsisisihan niya. Balak niya ring umalis sa kumpanyang ito kapag nakuha niya na si Casey. Alam niya kasing masasaktan ito lalo kay Noah. Kaya hanggang maaga pa, kukunin niya na to. Kahit hindi siyang ama ng bata ay kaya niyang panagutan ng maayos si Casey. Pagdating niya doon ay nakita niyang pinupunasan ni Casey ang kanyang pisngi. Ngumiti siya ng bukal sa kanyang puso. Saan mo ba gustong pumunta? Tanong niya dito. Tumingin naman ito sa kanya. Saan bang gusto mo? Pabalik na tanong ni Casey. Gusto mo bang makita si John Roll? Tanong niya. Tumango naman kaagad si Casey. Si John Roll ay ang kanyang kapatid na may sakit. Agad naman silang umalis, pumunta sila sa kapatid ng binata. Pagkapunta ay niyakap si Casey nito na may halong masaya sa mukha ng bata. Ate Casey, namiss po kita, ani ang bata sa kanya. Niyakap niya naman ito pabalik. Namiss din kita ng sobra, kamusta ka na pala? Tanong ni Casey sa bata. Okay lang po ako ate. Bakit po pala kayo nandito? Tanong ng bata sa kanila. Umupo naman ang binata sa harap ng kanyang kapatid. John Roll, gusto mo bang maglaro? Sama ka sa amin ni Ate Casey mo. Ngiting saad niya sa kapatid niya. Tumango naman ito kaagad at kita niya na sobrang saya nito. Ang laki na ni John Roll, sambit ni Casey sa binata. Agad naman siyang tumingin. Oo, tanging sagot niya kay Casey. Lumabas naman ang bata at saka inanyayahan ng binata si Casey. Hinawakan ng kapatid niya ang kamay ni Casey at ganito rin kay Owen. Saka sila umalis. Pumunta sila sa mall at panay lang sila laro doon. Kung titignan ni para silang masayang pamilya. Yung ngiti ni Casey ay bumalik ngayon. Kung paano sila nagumpisa noon ay bumabalik. Hindi akalain ng binata na ganito pa rin kasaya kasama ang kanyang dating kasintahan. Mas lalong gumaganda kasi ito kapag nakikita niyang ngumingiti ito. Mas lalo tuloy nahuhulog ang binata sa kanya. Kung pwede nga lang ibalik noon ay ibabalik niya talaga at hindi niya pakakawalan kahit kailan. Casey's POV. Nandito kami ngayon ni Owen sa playground kung saan kami nagkakilala noon at kung saan din kami nagtapos noon.
Umupo ako sa duyan habang siya'y nakatayo. Magagabi na, kailangan mo nang iuwi si General, saad ko sa kanya. Pahinga na muna tayo. Sabay upo ni Owen sa isang duyang katabi ko. Tinitignan ko lang si General habang naglalaro. May ilaw kasi dito kahit gabi na. Pwede pa rin maglaro ang mga bata. Naalala kong lahat, saad nito sa akin. Tumingin naman ako at nakuha niya naman na nagtataka ako. I'm really sorry, Casey. Kung nasaktan kita, maniwala ka sa akin, hindi ko ginustong nangyari. Wika ni Owen. Okay na yan sa akin, Owen. Saka ilang buwan na rin naman na lumipas, saad ko sa kanya. If so, you move on from our previous relationship, saad niya sa akin. Aaminin ko naka-move on na ako sa kanya simula nang binuhos ko sa kanya ang lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Yes, tipid kong sambit sa kanya. Bigla namang nag-vibrate ang phone ko. Tinignan ko ito, tumatawag sa akin si Noah. Ano na naman bang kailangan nito? Si Noah ba yan? Tanong ni Owen sa akin. Agad ko naman itong pinatayan at tumango sa kanya. Let's go, uwi na tayo. Baka hinahanap ka na ng asawa mo. Saad ni Owen sa akin saka siya tumayot kinuha si General. Nakita ko yung mukha niya, ang lungkot. Gusto ko sanang tanungin kaso mukhang ayaw na yatang mag-usap na kami. Dahil anong oras na rin. Kaya tumayo na ako at saka kami umuwi. Hindi na ako nagpahatid sa kanya dahil habang nasa biyahe kami, nakatulog na si General sa bisig ni Owen. Gusto niya pa sana akong ihatid pagkatapos niyang iuwi si General. Pero hindi na ako baka kasi hanapin siya ni General kapag wala siya sa tabi nito. Sumakay na lang ako sa taxi at iniisip ang nangyari kanina. Kung si Noah, galit na galit kapag kasama ko si Owen. Pero bakit ako parang ganun din? Nung nakita ko nang naghahalikan silang dalawa, may konting kirot sa puso ko na parang gusto ko silang pigilan sa ginagawa nila. Ano ba tong iniisip ko? Nagpara na ako kay Manong at saka bumaba na. Pagkarating ko sa bahay, nakita ko si Noah na nakaupo sa sofa at nakatulog na. Hindi ko na siya inistorbo, ngunit nagsalita siya. Siguro naramdaman niya ako nandito na. Where have you been? Tanong ni Noah sa akin. Diyan lang, saad ko sa kanya. Saang diyan? Pinuntahan kita sa trabaho mo pero wala ka doon. Aniya sa akin. Gusto ko lang magpalamig, Noah. Saka ano bang pake mo kung saan ako galing? Reklamo ko sa kanya. What are you saying? Anong pake ko? Anak ko hindi nadala mo. Aniya niya sa akin. Humarap naman ako sa kanya. Inaalala mo bang anak mo o inaalala mo yung yaman mo? Tanong ko sa kanya. Hindi si Noah makasagot sa akin kaya pumasok na lang ako sa loob ng kwarto at tumupo sa kama. Bakit ba ako nagkakaganito? Bakit ba ako nagagalit sa kanya? Dahil ba ito sa kanina? Sinapo ko naman ang noo ko. Nakita ko naman siyang pumasok sa kwarto. Diyan ako. Saad niya kaya umalis na lang ako at ayoko makipag-usap sa kanya. Humiga na lang ako bigla sa sofa at ayoko magpalit at mas lalong hindi ako nagugutom. Siguro sa dami kong nakain kanina, narinig ko na sinarado ni Noah ang pintuan kaya hindi ko na lang siya pinansin. Ano ba itong nararamdaman ko sa kanya? Mali ito, Casey. Dahil sa kakaisip ko ng kung ano-ano'y nakatulog na ako. Noah's POV. Pagkagising ko'y bumungad sa akin si Casey. Likot talaga nitong matulog. Mahuhulog na siya sa sofa. Kaya binuhat ko na lang siya papunta sa kwarto at saka kinumutan. Pagkalabas ko ng kwarto niya, ligo kagad ako. Kailangan ko magmadali dahil may tatapusin pa ako sa office. Pagkatapos kong maligo'y nagtoothbrush ako ng nagtoothbrush. Buisit, bigla kasi akong hinalikan ni Sheila kahapon. Siya ang humalik sa akin at hindi ako. Nalalasahan ko pa rin hanggang ngayon yung lipstick ng malandi na yon. Bakit ba hindi ko matanggal? Pagkatapos ko mag-toothbrush ay may narinig akong nag-vibrate. Tinignan ko to't nakita ko yung phone ni Casey sa table. Kaya ginalaw ko to't tinignan ng message. Good morning, Casey. Thank you for yesterday. Sobrang na-enjoy ko na kasama ka. I hope maulit yon. Take care always and be safe. Saad nito. Sino to? Nang makita ko kung sino'y bigla ko nang gigil. Si Owen? Kasama niya maghapon? Sabi ko na nga ba, tinatago niya si Casey kahapon. Napahilamos ako sa mukha ko. Pilit kong binuksan ang phone niya pero hindi ko alam kung anong pass. Buburahin ko sana at ibablock yung number ng gunggong na to. Kaya pala si Casey wala maghapon dahil buong maghapon niya kasama si Owen. Nilapag ko na lang ang phone nito ulit at saka ako nag-asikaso. Pagdating ko sa nylon group ay nakita ko nakangiti si Owen. Mukhang ang ganda ng araw niya dahil ba kay Casey? Dahil ba buong araw sila magkasama?
Lahat ng dumadaan ay binabati niya. Agad kong binilog yung kamao ko. Relax, Noah. Ano bang paki mo kung magkasama silang dalawa? Hindi naman kayo kasal, so lahat pwede niyang gawin at ikaw din. Pero may anak na siya. Hindi na sana siya magsasama-sama sa kahit sino. Good morning, bati nito sa akin. Tinignan ko siya hanggang ulot paa at saka ako umalis sa harapan niya. Sinarado ko ng malakas ang pintuan ng office ko. Hindi ko alam sa sarili ko. Naiinis talaga ako kapag nakikita ko silang magkasama at magkausap. Lalo na kaya kapag nagkadikit yung katawan nilang dalawa. Ano bang pwede kong gawin? Casey's POV. Nagtaka ako kaninang umaga bakit ako nasa kama na. Siguro nilipat ako ni Noah. Napakagulo talaga ng utak ng kumag na yon. Hoy Bessie! Gulat nito sa akin. Kaya napahawak ako sa bandang puso ko. Paano ba naman kasi yung mukha niya nasa likod ng computer? Ang lalim ng iniisip mo ha? Ano ba yan? Tanong niya sa akin. Umiling naman ako sa kanya kapag sinabi ko, mas madami pang tanong ito kaysa sa paparazzi. Nakita ko naman nang pumunta na siya sa desk niya. Tinignan ko naman ang phone ko at nakita ko nag-message sa akin si Owen. Hindi ko kasi tinalikot ang phone ko mula kanina pa kaya ngayon ko lang nalaman kung sino nag-message dito. Hindi pa naman lobat to at hindi madaling malobat to. Bigla namang may tumawag sa akin. Si Noah na naman? Ano bang kailangan nito? Bahala siya kaya pinatayan ko na ulit siya. Ayoko makipag-usap sa kanya dahil ngayong nasa isip ko pa rin. Yung nangyari sa kanilang dalawa ni Sheila, bigla ulit siyang tumatawag sa akin. Ano bang kailangan nito sa akin? In-off ko na lang ang phone ko at kapag hindi ko pa in-off, panay tawag lang nito sa akin. Kinalabit naman kaagad ako ni Sarah. Bakit? Tanong ko sa kanya. Bumulong naman siya sa akin na tumatawag si Noah sa kanya. Sinabi ko naman sa kanya na sabihing busy ako at huwag akong istorbohin. Narinig ko namang sinabi niya yun at pinatayan naman ni Noah ang tawag. Nakahinga naman ako ng maluwag at sinabi sa kanya i-off niya rin ang phone niya at baka kulitin din siya ni Noah. Sinunod naman kaagad ni Sarah yun, mabuti na lang masunurin tong kaibigan ko. Ayoko talaga siyang kausapin. Hahayaan ko siya sa gusto niya since hindi naman kami kasal. Pero kapag pinanganak ng anak namin, hindi ko na siya papayagang sa ginagawa niya. Dahil ayoko makita ng anak kong ginagawa niya sa akin ngayon. Noah's POV. 2 days na ako hindi pinapansin ni Casey. Kapag nakikita ko siya, para akong bula sa kanya at kapag tinatanong ko siya, puro tango lang siya o kaya maikli lang ang sinasagot niya sa akin. Bakit kinagkaganon siya? Nasa na yung Casey madaldal at hindi nagpapatalo sa akin? Napakatahimik niya na ngayon. Tinampot ko naman ang phone ko, tinignan ang name niya at number sa kontak ko. Sana this time sagutin niya na ako. Pinindot ko naman ang call, ring lang ng ring. Hanggang sa may sumagot naman sa akin. Casey, hindi na natuloy ang tawag ko nang marinig kong boses niya. Ano ba? Akin na yung phone ko. Nangingialam ka na hindi sayo. Sad nito at sa kanya ako binabaan ng tawag. Nababaliw na ako. Bakit ba ayaw akong pansinin? Kahit sa tawag lang? Kaya umalis na ako ng office at pupuntahan ko siya. Pagdating ko sa parking area, sumakay na ako at pumunta sa kung saan si Casey nagtatrabaho. Pagdating ko doon ay pinark kong kotse ko at saka nagmadaling bumaba sa kotse ko. Pagdating ko sa building nila, lahat sila bumabati sa akin. Hindi ko sila pinapansin dahil nakatun ako kay Casey. Pumunta ako kung saan siya nakadistino at nakita kong nakikipagkulitan lang siya sa mga kasama niya. Ayan ba ang busy? Yung nakikipagkwentuhan lang? Nakita niya naman kaagad ako at saka siya umupot muling nag-type. Pumasok na ako ng bigla at hindi ko na pinapansin ang mga tingin nila sa akin. Huminto ako kung nasaan si Casey. Uy! Diyos ko, nanggugulat ka naman. Bakit ka nandito? Kunwari niyang gulat sa akin. Can I talk to you? Pagpapaalam ko sa kanya. Busy ako ngayon at madami akong gagawin. Pwede sa bahay na lang? Pagtatanggi ni Casey sa akin, sakto naman dumating si Sir Ortega. Sir Imperial, why are you here? Wait, sinusundo niya na po ba ang asawa niyo? Tanong niya sa akin. Agad naman ako nakaisip ng paraan. Yes, pwede bang iuwi ko na muna siya? Pagpapaalam ko dito agad naman na tumango ito at saka hinila si Casey palabas. Nang makarating na kami sa parking area, binitawan ko na siya. Why are you ignoring me? Did I do something wrong? Panimula ko sa kanya. Wala naman, sige na babalik na ako. Saad ni Casey saka siya umalis sa harapan ko. Agad ko siyang hinawakan sa braso at pinabalik sa harapan ko. Ano ba? Marami kaya akong gagawin da.
Ikaw kasi CEO ka, kaya pwede mo ipagawa sa iba yung gagawin mo. Bulyaw nito sa akin. Napamewang naman ako sa kanya. I ask you, Casey, why are you ignoring me? Tanong ko sa kanya. Sabing wala nga naman sa kabuntis ako kaya masungit ako, okay? Sarcastic nitong sabi sa akin. No, hindi ako naniniwala. Hindi naman pwedeng hindi mo ko pinapansin ni halos magkasama tayo sa isang bahay. Reklamo ko sa kanya. Noah naman, sabing wala nga eh. Iritang saad ni Casey. Because of Owen ba? Tanong ko sa kanya na kagad siyang napatingin sa akin. Did you go back to him? Kaya ba magkasama kayo maghapong dalawa? Tanong ko ulit sa kanya. Yung totoo, Casey, mahal mo pa ba siya? Tanong ko ulit sa kanya. Hindi, sagot ni Casey. Then why, Casey? Why are you ignoring me? Halos 2 days na, saad ko sa kanya. Alam mo kung bakit kami magkasama ni Owen kahapon? Dahil sa inyo ni Sheila, saad ni Casey. Dahil sa amin ni Sheila? Wait, nakita mong hindi na natuloy ang sinasabi ko. Oo, nakita ko. Nakita kong lahat, Noah. Aniya sa akin. Doon pala siya nagrereklamo kaya 2 days niya ako hindi pinansin. Agad naman akong napatawa. Bakit ka tumatawa? Tanong ni Casey. Are you jealous with her? Ngiti kong sambit sa kanya. Hindi no, saka bakit ako magsiselos? Utal niya saad sa akin. Nakita ko na namula ang pisngi ni Casey. Aalis na ako, kailangan ko pumasok. Aniya sa akin saka siya umalis. Wait, huminto naman siya at pumunta ako sa harapan niya. Binigyan ko siya ng smack kiss at nakita kong napatulala siya sa kawalan. Ano ba, Noah? Bulyaw ni Casey saka ko tuluyang sumakay sa kotse at umalis sa parking area. Napahinto naman ako saglit at tinawakan ang labi ko. Ano bang ginawa ko kanina? Baliw ka na ba, Noah? Bigla namang ngumiti ang labi ko dahil sa ginawa ko. Hinawakan ko yung banda sa dibdib ko't mula sa pagkarinig ko'y tinitibok kita ng mabilis. Nahulog na ba talaga ako kay Casey? At dito na po nagtatapos ang 7 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.